Pinagpaliban po muna ng Sandigan Bayan ang arraignment ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para sa kasong plunder. Hindi kasi nakapunta ang dating Pangulo na hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin sa VMMC. May news to go si Maki Pulido live. Maki? Lala, katulad nga ng nabanggit mo, hindi na natuloy yung arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Ito raw ay dahil nasa ICU ang dating presidente. Dumating nga dito yung abogado niya na si Atty. Anacleto Diaz at may hawak pang medical bulletin mula sa mga doktor ni Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center na sinasabi nga na ito ay nasa isang kondisyon. Parang hinahanap daw nila kung totoo nga merong chronic heart disease ang dating Pangulo. Kaya sa katunayan, ang hinihingi nga ni Atty. Diaz mula sa First Division ng Sandigan Bayan ay maliban sa, of course, manatili sa hospital arrest ang dating Pangulo, ay mabigyan din ng pagkakataon si Arroyo na magpunta sa heart center para raw sa mga dagdag na medical check-ups na kinakailangan daw ng mga doktor para malaman nga ang tunay na kondisyon ng dating Pangulo. Hindi naman tumutol ang prosecution sa hospital arrest. Ito ang sinabi kanina sa korte ni Atty. Diosdado Calyonge. Hindi raw sila tutol sa hospital arrest pero may mga kondisyon. Isa na nga sa kondisyon dito ay sana raw ay sa PNP Hospital sa may Camp Crame. At sinabi niya ay immediate arraignment daw ng dating Pangulo. At yun yung mga kondisyon na ibinigay ni Director Calyonge. Pero ang sabi ngayon ni Atty. Anacleto Diaz ay tinututulan naman nila ang arraignment. So basically, Lala, hindi pa natin alam kung kailan matutuloy ang pagbasa ng sakdal dito kay dating Pangulong Arroyo. Magdedesisyon pa ang First Division Justices ng Sandigan Bayan. Basta't ang sinabi nitong si Dr. Anacleto Diaz, ay Atty. Diaz, ang hiningi niya sa korte ay mabigyan pa sila ng panahon bago ma-arraign itong si Arroyo na questionin ang arraignment sa Korte Suprema kung meron nga bang probable cause na maisama itong dating presidente, itong si dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong plunder involving the use of funds of PCSO. So si Morato, ang dating PCSO chair na si Manuling Morato na kasama co-accused dito sa kasong plunder ay humingi rin ng deferment pero ito ay tinakda na. Sinabi kasi ng kanyang abogado na kung maaari ay pagpaliban muna ang arraignment at dahil nga raw sumasailalim sa angiogram itong si Morato, pero sinabi nga na pero nagdesisyon na ang korte na sa October 29 matutuloy ang pagbasa ng sakdal dito kay Morato. Of all the accused, dalawa lamang nasa First Division kanina. Ito si Sergio Valencia, ang dating chairman ng Board of Directors ng PCSO at ang budget dating budget director ng PCSO na si Benigno Aguas. Sumurrender itong dalawa pagka-issue ng warrant of arrest sa Camp Crame. Pero pareho nilang sinabi na pareho silang nag-plead ng not guilty sa kasong plunder sa alleged misuse of funds ng PCSO. Lala? Maki, linawin lang natin, yung patungkol kay dating Pangulong Arroyo, hindi malinaw kung kailan yung susunod na schedule ng kanyang arraignment. Ito ba'y dedepende sa kanyang magdoktor? It's deemed for resolution. Submitted for resolution na sa korte kung kailan. Dahil kanina nagdedebate nga yung dalawang panig. Ang sinasabi kasi nitong si Atty. Anacleto Diaz ay bigyan sila muna ng pagkakataon, huwag munang i-arraign, huwag munang basahan ng sakdal, bigyan sila ng kaunting panahon para questionin ang probable cause ng inclusion sa plunder case ni dating Pangulong Arroyo sa Korte Suprema, and they need time for that. So hinihingi nila kanina sa First Division ng Sandigan Bayan na huwag munang basahan ng sakdal. Bigyan sila ng pagkakataon na questionin ito sa Korte Suprema. Ngayon, ang sinasabi naman nitong si Director Calyonge ng Ombudsman, hindi nila questionin ang hospital arrest, pero kailangang basahan na agad ng sakdal. Dahil ito naman daw ay based on court procedure, kailangang ma-arraign na ang dating Pangulo. So ngayon, ang hilihintay natin ay ang desisyon ng First Division Justices kung kailan kung matutuloy at kung kailan
ang arraignment ng dating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Maki Polido.